Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Happy Sabat. Kumusta kamo mga kaigsunan? Ha? I hope na ata sa ato ang maayong panglawas, na ata sa ato ang prime, no? Na ata sa ato ang himsog ang ato ang panglawas karon. Ako nang hinaot nga kitang tanan anaata sa nindot nga kondisyon ug ilabi na atong pasalamatan kanunay ang Ginoo mga kaigsunan tungod sa mga kadagaya o panalangin nga iyang gihatag kanato ato sa gihapong na feel ang atong kasiguruhan, no? Aduna gihapon tay kasiguruhan sa ato ang panginabuhi. Kagahapon gipanalangin nata sa Ginoo og ulan, no? Nga nindot kayo ang ato ang panahon. So niining buntaga ang ako ang bahin mga kaigsunan mao ang pag-summary sa atong lesson niining ato ang simana. Ang atong theme sa gihapon mga kaigsunan sa atong quarter mao ang education o ang pag-edukar. Nagpasalamat ta nga naa dinhi ang ato ang education director sa ato ang mission, Southern Mindanao Mission, si Dr. Galagnara, naa dinhi kauban nato sa atong pagsimba karon. Ang atong lesson nag-uluhan kini og the eyes of the Lord, the biblical worldview o ang paglantaw o perspective diha sa biblical o nabase sa atong balaang kasulatan. Apan sa dili pa mga kaigsunan, ako kamong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong pagampo. O Dios namo nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoo dagang salamat nining adlaw papahulay nga imong gihatag dinhi kanamo aron kami sa makasimba, aron kami makahatag pag-awit diha kanimo o Dios. Nining takna samtang kami mag-summary sa among lesson, ihatag kanamo ang langitnon nga kaalam aron amo kining masabtan, ilabi na amo kining magamit sa pag-edukar kanamo sa among kaugalingon samtang kami nagahulat sa imong pagpadayag. Dagang salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong K-text makita sa Proverbs 15 verse 3. Nagaingon siya dinhi sa New King James Version, "The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on evil and the good." Buot pasabot mga kaigsunan nga ang atong Dios gamhanan gayud. He is omniscient, omnipresent, and omnipotent. Buot pasabot, gamhanan kayo ang atong Diyos, mga kaigsuunan. Atong tunan kining worldview. A worldview is the way we interpret and understand the world around us. So, atong makita nga kining worldview, ang synonym niya is perspective o atong paglantaw sa atong palibot. Our worldview affects the way we act and treat others as well as our decisions. Mao kini ang atong paglantaw, mao kini atong gipakita kung giunsa nato pag-treat ang atong mga silingan, ang atong isig katao o ang atong mga desisyon sa kinabuhi. That's why the biblical worldview is based on God's existence and that He is a personal God who interacts with His creation. Dinhi sa atong lesson mga kaigsunan na atong makita nga daw gipakita sa Ginoo ang perspective o ang kinatibuk-an nga nahitabo dinhi sa ato ang kalibutan o sa iyang binuhat. Gani, daw makita nato ang biblical worldview nga daw sama sa usa ka pelikula o salida nga naay introduction, naay climax nga nang itabo, dayon naay ending. Nindot kayo mga kaigsunan. Atong sudan dinhi sa God's ang pagkaanaa sa atong Ginoo, God's existence. Ningon siya sa Salmo 53 versikulo 1, "The fool has said in his heart, there is no God." Sa atong kalibutan adunay duha ka pagpanglantaw o perspective. Una dinhi kining atheistic view. Excuse me. Nawala man. Na dinhi atheistic view o katong isang unatheistic. So nawala man. Sige na lang. Padayon ta mga kaigsunan. Adunay duha ka
view sa ato ang kalibutan karon. But for us, we believe that we have a creator. Kay nga naman, mas matuuhan man nato mga kaigsunan nga nahaom siya dinha sa atong kalibutan nga gipuy-an karon ug sa atong pagpuyo, sa atong pagkinabuhi. The Bible explains that God is a personal God who loves us and interact with His creation. Nga kung wala untay Ginoo, napasagdan na unta tang tanan. Napasagdan na unta tang tanan. That's why He is the omnipotent, omniscient, and omnipresent, but He also cares for each one of us and longs for our company. Mo na ang mga kaigsunan, dili nato malikayan nga sa dito sa gawas nga mga eskwelahan, nadyo'y pagtulunan nga magtudlo sila nga ang tao gikan sa unggoy, nga ang kalibutan ni butho lang pinaagi sa Big Bang Theory. So daghan ang mga pagtulunan diha sa pangkalibutanon. Apan atong gipaningkamutan mga kaigsunan ang atong pagtulunan gyud na base diha sa Biblia. Atong sugdan kini o atong isunod ang kining creation. Atong makita nga sa pagsugod sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan, nagsugod siya sa pinaagi sa pulong lamang, sa paghimo sa pulong lamang. It is I who made the earth and created mankind on it. My own hands stretched out in the heavens. I marshaled their starry host. So atong makita nga pagbulutan gyud kini tanan sa Ginoo. The Bible considers two facts settled since its very first verse. God exists and He created the universe. Gani sa Genesis 1 verse 1 na ingon siya, God created the heavens and the earth. The rest of the biblical truths are based on those two principles, the law, redemption, and the resurrection. The biblical doctrines makes no sense if we deny that God created the world in 6 days. The Bible cannot be true only in some of its sections. Kung atong naay usa ka study mga kaigsunan nga usa ka scholar, niingon siya nga daghan unta ang nag-usab sa atong weekly cycle. Kaning di ba naatay 7 days? Adunay mga pagtulunan kaniadto nga mga hari o mga kadagkuan ilang giusab ang weekly cycle. Gihimo nilang 5 lang kaadlaw ang usa ka semana. Ang uban gihimong 6. Ang uban gisubran gihimo nilang 8. But then and again, mubalik yun sila kay nganuman dili man mahaom. Kay ang 5 days murag niingon sila nga dili mahaom kay kulang. Mo sobra pud sila, dili gyapon mahaom. Then and again, mubalik sila sa 7 days. Hangtod karon naagyapon tay 7 ka adlaw sa usa ka semana. So it clearly stated, the truth is clear mga kaigsunan, nga ang atong Biblia nagtudlo sa 7 ka adlaw ang pagbuhat sa Ginoo, nan ang edukasyon o pagtulun-an nato tinuod. Nakabase ang atong pagtulun-an nakabase, ang atong doktrina nakabase sa Biblia, nga sa diin ato gyud makita nga tinuod gyud di ay nga 7 ka adlaw ang usa ka semana kay naa diha sa creation pagbuhat sa Ginoo 7 gyud ka adlaw. Gani pwede nato niya imuong 6, but still gihimo niya ang ikapito mga kaigsunan to restore, na ay restoration nga mahitabo sa iyang creation. In fact, creation is one of the most repeated themes in the Bible. Kadaghan niya giusab, gibalik-balik mga kaigsunan. If we accept the concept of an evolution that took place during millions of years, either conducted by God or not, we are denying that God inspired the Bible. Atong, kung di ta mo tuo, di nato tuhuan, mabakak ang giingon sa Biblia. Ngadto ta sa doktrina sa Biblia o balaang kasulatan, the way we interpret our environment depends on our worldview.
Sama sa usa ka example mga kaigsunan sa usa ka rainbow. Adunay mga tao o ang mga scientists niingon nga ang kining rainbow is just a physical phenomenon. For an atheist, di siya motuog Ginoo, niingon siya nga ang rainbow kuno isa ra kuno ka natural nga phenomenon nga nagahitabo. But for us, because we believe in the doctrine of the Bible, kita nagatuo nga kanang rainbow for us believers, for us Seventh-day Adventists, it is more than that. Because we believe it is a reminder of God's promise that He will not destroy the earth with flood again. So that's it mga kaigsunan. The biblical worldview includes a series of doctrines such as that teach us how to live, lahi gyud ta magkinabuhi kaysa sa uban. Kay ang atong doktrina, ang atong pagtulunan na nabase diya sa Biblia, ang atong pagkinabuhi lahi gyud sa uban because we are peculiar people. Mausab o lahi ang ato ang how to make more moral decisions, ang atong mga desisyon lahi kaysa uban. How we treat our neighbor, lahi gyud kita magtagad sa atong mga silingan gani dito sa Alabel katong nabahaan ang ni overflow ang sapa dito sa Alabel last June. Nang hatag ang atong department dinhi sa atong simbahan, ECS department o amang kaigsuonan nato ni uban ta dito nang hatag ta dito goods, relief goods dito sa Alabel. Onya ang ilahang purok chairman dito niingon gyud siya nga lahi ra gyud ang Seventh-day Adventist kay nganuman ang Seventh-day Adventist mo'y una gyud ni respond dito sa Alabel na ang atong eskwelahan dito ni respond pod og ang dinhi sa ato ang iglesia sa Atis ni respond. Wala pa gyud niabot nga gobyerno, wala pa gyud niabot nga lain nga grupo, Seventh-day Adventist gyud ang nanguna sa pagtabang. So, it is how to treat others. Lahi kita mga kaigsunan tungod kay nabase ang atong pagtulunan ang atong doktrina diha sa balaang kasulatan. Lahi kita how to interpret the world around us. Lahi ang atong pagsabot sa panghitabo sa atong kalibutan karon. Gani kita isip mga magtutuo Christians, lahi ta maghuna-una kung naay mamatay sa atong pamilya mga kaigsunan. Tungod kay kita nahibalo nga ang atong isa ka minahal sa kinabuhi natulog lang. O pag-abot sa panahon, mumata, pukawon ra siya sa Ginoo. But kay sa gawas, lahi ang ilahang pagtulunan. Muna nga kung naay mamatay kanila, magdangoy-ngoy dayon, murag ang uban gani gusto pa muuban sa lubnganan. Pero kita mga kaigsunan, lahi ta ang atong pagtulunan because we believe that our doctrine, ang atong pagtulunan na basig yun diha sa Biblia nga. Kay ang Biblia nag-ingon kanato nga kung ang tao mamatay, nahitulog lang. So lahi ta magkinabuhi. And last, we believe, lahi ang ato ang pagtulunan that what we expect from our future. Lahi ta mga kaigsunan, maglantaw sa atong unahan. Gani nakabantay mo kung natay silingan nga pag-abot sa linog magkarakara dayon, maratol dayon, hala linog kusog kayo. Pero kita, we Seventh-day Adventists, we believers, kita nakabalo naman ta nga moabot gyud na sa ulahing mga adlaw. So dili na kay ta maratol. Kuan gyud ni siya kanang fulfillment na ni sa ato sa prophecy diha sa Bible. So naa sa ato ang pagtulunan nga nabasig yun ta sa Biblia mga kaigsunan. Therefore, Christian education must be based on the Bible. That is why mga kaigsunan nga atong education department dili gyud mawala sa atong tulungaan ang Bible subject. Dili gyud mawala. Busa nga kun mapansin gyud nato ang atong mga kabataan kung ato ipa-eskwela gyud nato sa atong Christian school, lahi gyud siya og natun-an kaysa dito sa gawas. But dili tanan mga kaigsunan.
it depends pod sa parents o sa atong mga ginikanan, giunsa nila pagtudlo ang doktrina pod sa Biblia. That is why we have to educate based on the Bible, mga kaigsunan. The plan of redemption, dinhi nato gipakita sa Ginoo nga ang plano sa kaluwasan, mga kaigsunan. Gipakita po niya in the perspective view sa biblical worldview nga kung giunsa niya pagluwas ang tawo. Nga sa diin, atong nahisgutan nga ang atong Ginoo omnipresent, omnipotent, and omniscient. Sa ato pa, nahibalo ang Ginoo kagahapon, karon og sa umalabot. Naay nangutana, kabalo ba ang Dios nga si Adan ug si Eva makasala sa unahan? Nitubag nga nakabalo kay gamhanan gud ang Ginoo. Nan kung nakabalo day ang Ginoo nga makasala si Adan ug si Eva sa unahan, nganong iya pa man gipadayon pagbuhat sa tawo nga makasala man lang day gihapon? Ang tubag, mga kaigsunan, because God has already a plan of redemption. Naanay giandam-daan ang Ginoo nga plano. Bisan og magkadiun sa dito sa unahan, naanay daan plano nga giandam ang Ginoo. Gipakita po dinhi, God didn't just discard His creation, wala niya gilabay, wala niya gibasura ang iyang gihimo. Kay gani, pwede yung siya mo gihimo og usab, no? Nga usahay, kining mga writer or kining mga artist kanang drawing, kung naay mamali, pwede i-reson. O kung pangitan gyud siya, di gyud siya ganahan, iyang kumuton. Ilabay niya og magbuhat siya bag-o. Pero ang Ginoo wala niya na gihimo, mga kaigsunan. Instead, nga imbes iyang ilabay, iyang walaon ang iyang creation, ang iyang gibuhat, instead iya gyapong gi-restore, mga kaigsunan. Iya nangita siya pamaagi sa pagpahiguli sa nawala niya o naguba niya nga creation. God didn't just discard His creation when human sinned. He had created a redeeming plan. The Creator would die to save His creatures. Muna ang plano sa kaluwasan, mga kaigsunan. We are called to share His everlasting gospel with others, and the gospel is closely related to His creation. Muna nga dito na santop, mga kaigsunan, nga naay law of God o naay balaod ang Ginoo nga gihatag. Tungod kay ang sala miabot o ang sala mo inidunot, naghatag og kapakyasan, naghatag og distraction sa atong kinabuhi. That is why gihatag sa Ginoo ang balaod. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Gipasantop sa Revelation 14 nga kung ang atong pagtulunan na base diha sa balaod sa Ginoo, makaangkon kita sa ganti unya, mga kaigsunan. There is no absolute morality for atheistic worldview. Therefore, moral decisions are relative. So it makes sense for different countries to have different laws about moral behavior of their citizens. Muna nga naglahi-lahi ang atong balaod, matag nasod, mga kaigsunan, because we have different worldviews. However, the Bible introduced an absolute, unchangeable, eternal, and obligatory moral law that applies to all human beings, the law of God. Gani, kung atong mapansin, mga kaigsunan, ang atong gobyerno, dira gyapon nagkuha og mga balaod nga gikan gyapon sa Biblia. Gikan gyapon sa napulo ka sugo. The law is based on loving and respecting God and our neighbor. It is moral code that shows us what is good before God's eyes. Buot pasabot, mga kaigsunan, nga gitagaan ta sa Ginoo og balaod aron kita maedukar, aron kita naatay basihan, naatay giya, mga kaigsunan, nga kung unsaon nato paghigugma ang Ginoo, unsaon po nato paghigugma ang atong isig katawo. Munang duha ka papan o 2 tablesstones ang gihatag sa Ginoo, kay ang isa for the love of God, ang isa for the love of mankind or love for each other. Last, ingon si Ellen White sa Testimonies for the Church,
in God's world alone we find an authentic account of creation. Diha sa balaang kasulatan, atog yung masiguro nga ang Ginoo naagyod o siya gyud ang naghimo sa tibuok nga pagkaanaa o tibuok nga kalibutan o tanan nga naglungtad o nagalihok. In the Word of God, the mind finds subject for the deepest thought, the loftiest aspiration. Here we behold the majesty of heaven as He humbled Himself to become our substitute and surety to cope single-handed with the powers of darkness and gain the victory in our behalf. Sa diyang atog yung nakita nga bisan pa nakasala ang tao, ang Ginoo mismo nangitag pamaagi mga kaigsunan nga siya minaog, iyang gi-give up ang trono, iyang gi-post kadali ang iyang pagkagamhanan, iyang gihukas ang iyang korona sa pagka-Diyos, unya minaog siya dinis kalibutan aron lang sa pagpakamatay alang kanimo og kanako mga kaigsunan. Our reverent contemplation of such themes as this cannot fail to soften, purify, and ennoble the heart, and at the same time to inspire the mind and new strength and vigor. Buot pasabot mga kaigsunan nga ang atong leksyon niining simana nagpasantop kanato nga ang atong edukasyon, ang atong pagtulunan kinahanglan kini nabasig gyud dinha sa balaang kasulatan. Niingon gani nga kung gani tay panultihon nga kung dili gani na mabasa sa Biblia, dili na alang kanato. Apan kung mabasa gani na sa balaang kasulatan, alang nyo para na kanato mga kaigsunan. Nagpasalamat ta sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios nga mo ang atong head o master, school master, ang atong great, ang atong bantugan nga magtutudlo. Gitudluan ta mga kaigsunan kung unsaon pagkinabuhi nga malipayon dinhi sa kalibutan. Busa ang edukasyon importante kaayo kanato mga kaigsunan nga diin kining atong pagtulunan, kining atong doktrina na base diha sa Biblia tungod kay kita nagatuo nga ang Biblia mo'y nagsulti sa tinuod. Ang Biblia mo'y atong hingpit. Wala gini sagol nga bakak mga kaigsunan. Busa kita nagpasalamat sa Ginoo nga gitagaan ta niya og pagtulunan nga nabasig gyud dinha sa ato ang balaang kasulatan sa iyang mga pulong. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, hinaot nga atong nasabtan ang atong leksyon niining semana nga ang atong Ginoo gamhanan, ang iyang pagkaanaa ug ang pagtulunan nga iyang gihatag naa gyud diha sa Biblia. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Bisabat mga igsoon, gitawagan ko gabi, ako dahil mudala sa, usa ko sa mga participants. So, wa ko katanggi, kay ihada man ako, ihado aling hangyo na ako. Dali-dalion lang ako mag-igsoon, kay 10 minutes man lang daw, amot kumahuman ako ni. Pandemic o plandemic, angay ba nato ni kahadlukan? Sa ako lang, ang kahadlukan ako kung hospital ko. No? Kung nakakita mo sa Facebook, nag-i-upload ni brother, ang driver nato sa mission, ang nahitabo sa ilaha mga igsoon, kauban ang mga workers tingali, itong niaging Sabado, 100 kilometers per hour ang dagan. Ding buto ang ligid sa tubangan. Sa prone area pa gyud, matod pa. Pero wa gyud na unsa ang sakyanan. Nakahinumdum ko sa nahitabo pod sa ako sa una. Nga diin among gibaybustarihan ang bata-bata ni Mayor Duterte sa Onas Davao, apan ning dawat siya dito na siya sa Maasim. So naghangyo nga pabautismo siya dito, apan ang problema lang katong panahon na gira sa Maasim, maitom. So giadto gid namo kay bautismo man to. The whole group of small group, apel niya si Judge
Hibiso atong panahon na. So, klaro kayong dalan, kay walay dagan ang mga sakyanan, kami lang yun padung dito, o samtang kapag padung dito, ang mga tao maingkwento na mo, pabakwit po, mga dala mga kanding, mga kuha nila na. Sa pagdagan ako, nagamarka ko 120, katong akong pick up sa una, nakadungog ko, murag helicopter sa taas. Naina ko, rescuer siguro ni, or kuhan ba, extra force para sa pakigbatok sa MNLF sa una. Mga 2 hours, 2 kilometers, madunggan yun na ako, inana, pug, ana. Nako, gipalili na ako sa akong isuon kung naabay helicopter sa taas. Ya, wala man daw. So nabalaka ko, basi parts sa akong sakyanan ang imbigay, basig propeller pa na, madisgrasya mi. Wala mang yun. Wapod ko gibati nga wagol akong sakyanan. So nihunong ko, gilili na ako. Paglili na ako nga, tingala ko nga, mubo kayo ang akong sakyanan. Pagbangon ako, nakita na ako sakyanan ako. Ang ligid sa akong sakyanan, dili na gyud mabangbang, murag matanggal na sa ligid sa tubangan, pero wa ko gibati mga igsoon. Kung tao ka sa Ginoo, mahadlok ka. Ini pandemic ni. Mga igsoon, ako lang, kini akong experience karon nga nadugtong na ako kini sa bag-o pa lang ko ini iglesia. Makikistorya ko sa atong mga elder, mga kanhing elder nato sa una. Nangamatay na ni sila. Si Balatayo, sila Lusala, kay numlum lang ko ba? Kay narelate na ako ni karon ang gipanulti sa kuha. Sinong Nunoy, daghang ko'y nakuha sa ilaha. Nga mo niya kapalig-on ako. O karon, nakita na ako, nagakatuman na. Gihisgutan ang one world government, ginisgutan na ron. One world currency, one world religion, o diri sa atoa na anti-terror bill, aprobado na. Ang national ID system, na okay pa na karon. Pero in the last days, ilang kapanahon, kita gihapon tuukon kay kita ang rebuildi sa gobyerno. Dili mo subay sa command of protocol sa gobyerno nato. Ako lang na, ayaw mo patuo kung dili mo tuo. Pero ako, mura niya ako nakita. So, ingon na ako, kining panahon na, kung kining pandemic, dili angay kahadlokan ni. Ang kahadlokan nato, kining Revelation 16, na muhapak gihapon, balig pila ka panahon na lang. No? Ang 7 kahambak sa Ginoo. Plano na ni, kay ngano man, ang kamatay, propesya man gihapon na. Mo ni, sa una pa na, kaning dingbak siya, bilay namatay, may kaso, wala. So, angay kita karon, ako sa akong personal karon, inong ako, naghangyo na lang ko, sa meeting committee nga dili sako mo dawat bisag unsa nga bahin sa atong iglesia. Kay naa na ko'y personal ka plano, alam po sa akong kagalingon, para sa akong pag-ministry. Nasulti na ako na sa una sa inyo. Kay gusto ko maka-avail anang passport nga padulong sa langit na makabakasyon ka og 1,000 years. Mayong udto magsuon og happy Sabbath. Mayong buntag mga kaigsunan o happy Sabbath sa tanan. Ako mga mustapod ko mga kaigsunan, nangamusta man to si brother kanina, pastor. Kamusta man atong mga kaigsunan diri sa atis mga kaigsunan. Pwede pod kamusta man ko mga kaigsunan kay kamo magkita-kita man gyud mo diri, di ba? It's been a while na mga kaigsunan nga wa gyud ko nakasimba diri sa atong physical nga church mga kaigsunan. Sugod atong lockdown, no? Community quarantine. I think last March pa siguro. So siguro gihap-ihap na ko murag mga 8 gyud ka mga bulan mga kaigsunan. Karon pa gyud ko nakabalik diri sa atong iglesia mga kaigsunan. If not because siguro wala ko gi-invite ni
Sister Mian, mga kaigsunan, siguro naradyapon ko sa balay ani, no? Maminaw lang pirmi sa kaning atong online services sa ato ang Hope Channel, no? South Philippines. Usapod mga kaigsunan ang kabisi, no? Sa kaning tawag nato nga kalibutanon nga pagpanarbaho, mga kaigsunan. Pero even though sa kabisi na mga kaigsunan, I take this as a challenge sa ako ang mga kaigsunan. Nga to speak to you karon kabuntagon, mga kaigsunan, because of what God has done to me. Sa diha nga nagatrabaho ko, mga kaigsunan, grabe ako mga pagampo gyud. Kaya I was assigned na ako newly assignment, mga kaigsunan, nga dili ko kabalo. Pero di lang ko mohatag og experience, mga kaigsunan, kay murag taga-ara pug ko 10 minutes, no? 10 to 15 minutes. Pero na-feel yun ako, mga kaigsunan, sa diha sa ako mga pagampo nga ang pagtubag sa atong Ginoo, mga kaigsunan, no? Mao nang murag dili ko makaingon nga pag-ingon nga maghimo og speaking engagement karon kabuntagon, murag dili ko makadili, no? Kay maulaw ko sa Ginoo, mga kaigsunan, nga grabe kay ta makapangayo sa iyaha. Karon kung iyaha ng bahin, murag mudili ta. Murag muna, mga kaigsunan, murag maulaw ko munang ako gyud ni siyang gikuan. Kay it's been a while na pod, mga kaigsunan, nga wala na pud ko nakastorya, nakahimo sa storya sa ato ang iglesia. Now, moadto na ta sa ang ato ang topic karon kabuntagon, mga kaigsunan. Ang gihatag sa ako ang tahas, mga kaigsunan, is the Sabbath School promotion about the improvement, no? Before ta mag-start, mga kaigsunan, it's my apology, wala ko nakahimo og kaning slide, mga kaigsunan, kay kung himuan pa nako ni siyang slide, medyo madugay gud ko, no? So Sabbath School improvement. Ang question nako una-una, mga kaigsunan, ado na ba gyud tay kailangan nga atong i-improve, mga kaigsunan? As a whole church, as an individual, sa matag usa ka nato, ado na ba tay kailangan i-improve? But before that, mga kaigsunan, ato sang i-brief review what is the purpose, unsa gyud purpose nato sa ato ang Sabbath School. Why ngano man kailangan mga kaigsunan nga adunay improvement, kailangan i-improve. Kani ato na ning nabalaan, siguro na storya na ni na wali o na sermon na ni sa uban nga mga magwawali pod, mga kaigsunan, pero ato lang ni siyang i-review, no? This is only a refreshment. Ang Sabbath School, mga kaigsunan, it is the very basis sa ato ang Kristohanon nga pagtubo, mga kaigsunan, even ang pagtubo sa atong iglesia. It is a daily, a weekly, and a continuous focus on God's Word that leads ang usa ka individual, mga kaigsunan, ug ang usa ka simbahan magatubo diha sa espirituhanon, no? Spiritual strength, mga kaigsunan. So, dira mo tubo atong pagka-espirituhanon, mga kaigsunan. According to Seventh-day Adventist Encyclopedia, mga kaigsunan, page 1258, gaingon niya, ang Sabbath School was developed to teach the gospel of Jesus Christ in response to the command of Jesus in the setting of the three angels' message. Unsa man, in loyalty to this original purpose, the Sabbath School continues to communicate the good news with the objective. Unsa may objective, mga kaigsunan? To win, kanana ng pagdaog sa atong sa kalag, i-hold kanang mga i-nurture na nato, mga kaigsunan, o i-train nato, mga kaigsunan, for Jesus Christ, ang mataglalaki, babae, men and women, youth, boys and girls ba, in the entire world. So kaning objective, mga kaigsunan, is carried forward, mo na ni siya ang mga purpose, unsay purpose sa ato ang purpose sa kaning Sabbath School. Adunay upat ka purpose, mga kaigsunan, no? Una diri ang faith emphasis, the fellowship emphasis, community emphasis, and the world emphasis. Okay, ato na siyang sugdan, mga kaigsunan. So first nga emphasis, mga kaigsunan, kaning ginatawag nato nga Bible study and prayer. Okay, mo na siya ang faith emphasis.
ang Sabbath school is a perfect setting to rediscover the power of Bible study and prayer. No? Mo na ni siya mga kaigsunan ang atong lesson study. But today, siguro tungod sa panahon karon nga pandemic, wala ta ato nagi-allow and the usual nga kanang form, no? Flow sa ato ang pagsimba mga kaigsunan. So, paano man? By how? Encourage each member to make Sabbath school class participatory, prayerfully reading the Bible and discussing the lesson as a group. So ang lesson study mga kaigsunan, it is a teaching time and not a preaching time. Okay? So the teacher should not preach a sermon but assist in the study, understand the Bible text. Okay? In reviewing the main points and encourage members to engage in individual Bible study during the week. So ang lesson study mga kaisunan, it is not a preaching time, no? Kung aduna tay mga teacher mga kaisunan, siguro mag-facilitate lang, ingana lang. Ikaduha, fellowship, the fellowship emphasis. Probably the most important aspect of our church life, mga kaigsunan, kinabuhi nato diri sa iglesia, in the creation and maintenance of healthy relationship with our brothers and sisters in Christ, is a faithful commitment, no, na makikipag-fellowship kita mga kaigsunan. In other words, makig-friendship ta duro sa sulod simbahan, partnership ba, o kamaradiri, no, diri sa sulod sa atong iglesia, kailangan committed ta ana mga kaigsunan. Sabbath school is meant to be a time when we nurture each other, no? It's meant to be a time, ang Sabbath school mga kaisunan, i-nurture na to ang matag-usa o encourage na to ang matag-usa kanato. Ako, i-encourage ta mo, kamo i-encourage. So, mag-encourage ta. Makik-encourage ta sa matag-usa mga kaigsunan. So, paano? Sa unsa nga mga pamaagi mga kaigsunan? Through our testimony, pinaagi sa ato mga pag-ampo, sa ato ang pag-conversation, the body of Christ in this church will be strengthened. Ang ikatulo mga kaigsunan, local church or the ginatawag na community emphasis. This is the time where we can ma-report nato mga kaigsunan ang atong act of services or charitable nga act mga kaigsunan. Example of this kanang natay tawag na tabangan during, di ba naman na yung mga reporting. Nga na. Because by sharing our activities mga kaigsunan diri sa atong Sabbath school, it strengthens a person nga naghimo ana. And also the person who is listening, no? Having a commitment in increasing the presence of Jesus in our local community should be a focus each week of every Sabbath school class. So there should be a time provided. Pwede na siya mga kaigsunan diri as a whole or kaning as a Sabbath school group nato or as a small group nato mga kaigsunan. Pwede nato na ma-share unsa ang ato ang mga act of services sa kana nga week. And lastly mga kaigsunan, number 4 nga purpose sa atong Sabbath school is the world mission or the world emphasis. The final purpose of Sabbath school is the world mission. The Adventist Church is blessed to have a global corporate structure which allows us to share teaching, planning, and funding quickly and effectively right around the world. And good example ani mga kaigsunan is ang kaning ato ang 13th Sabbath offering. Okay? With muna siya ang wonderful example ani. Ang congregational churches typically choose one part of the world mga kaigsunan to help. The Adventist Church is able to direct attention, the funds, to new areas of need each quarter. So this is done during the Sabbath school. So, in conclusion to this purpose mga kaigsunan, ang healthy Sabbath school creates a healthy church. Okay? When we fully understand this, kung ma-understand yun natin yung upat ka mga purpose mga kaigsunan, these 4 purposes will once again become the backbone of our local churches, no? Mahimo ni siyang patukuranan gyud sa ato ang local churches mga kaigsunan.
Ang Sabbath School is the heart of a healthy, exciting Seventh-day Adventist church. If we will intentionally, no, ato yun ning i-practice kaning four nga parts sa Sabbath School, mga kaigsunan, then we can ensure a healthy and a growing Adventist church, both the locally and globally. So, why it is important, mga kaigsunan, nga makabot yun nato, no, ang purpose atong Sabbath School. Because mo yun ni siya, no, the backbone of our church to have a healthy and a growing church, mga kaigsunan, not a declining church. So, that's why it is important, mga kaigsunan, that whatever problem o concern nga ma-encounter nato sa atong Sabbath School, especially diri sa atong Sabbath School, mga kaigsunan, kailangan nato i-improve, no? Kay aduna di ay nindot nga purpose ang Ginoo nga gihatag sa ato ang mga kaigsunan. So what are those problems o concern nga kailangan nato i-improve, mga kaigsunan? Maybe kanang sa unang mga problema, mga kaigsunan, kaning Sabbath School attendance, no? Maybe diri sa atong simbahan siguro dili kaayo. But this is a problem, mga kaigsunan, especially katong mga simbahan nga nagagamit pa og usual nga program nga flow, kanang press ani nga Sabbath School sa una, human sa Sabbath School, divine service. So those are the usual problem, mga kaigsunan, sa kaning attendance gyud sa mga kanang mga iglesia, mga kaigsunan. Unya kaning ingani nga sakit, mga kaigsunan, murag nahimo ning normal sa kadaghanan sa mga iglesia, mga kaigsunan, nga kaning Sabbath School attendance murag gamay ra gyud. What else, mga kaigsunan, nga concern pa nato nga kailangan nato i-improve? Program. Sa diha, mga kaigsunan, nga EY leader pa ko sa LB Tabo, naigingnan ko nila sa unang panahon, gingnan ko nila nga kailangan nato i-improve ang ato ang program kay aron daghan daw mo balik, no? Sa diha nga atong na-improve na, mga kaigsunan, aduna tay mga maayo nga program, mura man Japon, no? Ni-increase lang gamay. So, what is really the problem, mga kaigsunan? Nganong bisag unsa na to promote na ato ang mga Sabbath School promotion or unsa pagpanindot nato sa ato ang mga programa, aduna japoy mga problema japon siya, mga kaigsunan. No? So what I'm going to drive this morning, mga kaigsunan, concern nga masolbad nato ni atong mga concern, mga kaigsunan, sa atong Sabbath School or even the whole church, kaning ginatawag nato nga or attitude. Okay? The word is attitude. Mo gini ato ang dapat i-improve, mga kaigsunan. This includes me, no? Includes you, kita tanan, mga kaigsunan, atong i-improve ang ato ang attitude. If we really have the right attitude, mga kaigsunan, then everything will be in place. That is already including ourself, ato ang kaugalingon, mga kaigsunan, ato ang pamilya diri sa simbahan, even sa atong Sabbath School, no? Even sa ato ang society, mga kaigsunan. Kung aduna tay maayo nga attitude, atong society, mga kaigsunan, will be in harmony. Good. So, even in this COVID nga pandemic, mga kaigsunan, because the most solution yun ani sa ato ang COVID pandemic, mga kaigsunan, is only our attitude. Ato lang yung attitude. Pero nagstorya mi ni brother ganina nga murag dili na magyud ni kuan. Murag wala na magyud katapusan, no? Pero, mga kaigsunan, the most solution ra gyud ani is only our attitude. According sa uban nga mga tawo, even nakita nako sa gipost sa Facebook, mga kaigsunan, nakakita po ko sa gipost ni Mayor Sara Duterte. Unsa ingon niya, mga kaigsunan? Kaning COVID daw, it is not COVID will finish us, no? Dili ang COVID ang makatapos ato ang, mga kaigsunan. It is our
attitude ang mutapos sa ato ang mga kaigsunan, no? I remember sa mo ang group chat na ako sa among group chat na ako ang trend message of trends mga kaigsunan nga naa ditoy na-assign man gud ko karon sa akmunan. So lockdown katong panahon last September di gid mi kasulod og Jensan. So stay in mi dito. Stay in gid mi dito mga kaigsunan. Pero na isa ka person nga kauban namo nga masigila gyapon siya gawa sulod. Kaana siya nga kuan ra daw gyapon kanang dili ra daw ana kakuan pwede ra daw makagawa sulod gyapon. Gitubag siya sa isa ka namo kakauban mo kaigsunan. Ana siya so kay nga naman dili day nato sundon. Maunang daghan day gyapon positive sa COVID kay ngano kay dungol ra daw gyapon ang mga tawo. So ingana mga kaigsunan, it is our attitude, no? Kung ato ang we have the right attitude mga kaigsunan, then everything will be in place. If we want things to be a difference atong kinabuhi, the number one thing that we need to change dili ang ato ang job, circumstances, ang environment nga atong i-change, relationship or whatever income that we have, ang atong i-change mga kaigsunan is ourselves. Ang ato ang attitude. Attitude is only a little thing, but that makes a big difference mga kaigsunan. Kung inyong makita, if you look around you, you will see people with right or with positive attitude mga kaigsunan. They enjoy life more and are generally happier and more successful than people who had a pessimistic attitude. Di ba mga kaigsunan? Now, to close na mga kaigsunan, the greatest miracle that church needs today, no, is the miracle of growth. Kailangan mutubo gyud ato ang iglesia mga kaigsunan. And that is we need the right attitude. Even though only about 1/5 or 20% lang mga kaigsunan nagabalik sa simbahan mga kaigsunan kung naa gyud tay right attitude, then ang Ginoo magapanalangin ra gyapon kanato mga kaigsunan sa atong mga effort nga gihimo. Unya ang atong simbahan tubo mga kaigsunan. So what we need to develop or to improve is our attitude. Paano mga kaigsunan ma-improve nato atong attitude? Naalang gyud ko ma-recommend mahatag isa daghan ni siya mga kaigsunan. Isa lang is submit your attitude to God. No? Isubmitar lang yun nato atong attitude diha sa Ginoo mga kaigsunan. Just bring your attitude into obedience to God's word. I-apply nato ang discipline sa atong kinabuhi. I-submit nato ang atong mga desisyon diha sa atong Ginoo mga kaigsunan. A good attitude is a matter of faith with a determination nga kuptan yun nato ang attitude ni Kristo o ang karakter ni Kristo mga kaigsunan. According to God's word, when you become a Christian, a part of your new creation is the development of new attitude. Your attitude should become like that of Jesus Christ mga kaigsunan. Unsay giingon sa Philippians 2 verse 5? Your attitude should be the same as that of Jesus Christ. So mao lang ni ako ma-share karon kabuntagon mga kaigsunan. I hope adun na tay natunan og happy Sabbath once again. Ato ko atong mga ulo alang sa usa ka pagampo. Among amahan nga naka sa imong grasya sa trono, kami nagaduol diha kanimo karon. Dili matukib ang among kalipay sa tagsa namong kasing-kasing og paghimaya sa imong ngalan tungod sa imong kamayo sa matag usa ka namo. Sa gayon nga imong gitugot nga sa diin kami nakahimo sa pag-attend sa Sabbath School. Daga mga pulong nga amo nadungog nga makahatag og dasig sa matag usa ka namo. Salamat usab sa gayon nga sa diin kami nakahimo sa paghatag financial gugmang halad alang diha sa pagsuporta sa imong bulaton sulod sa iglesia. Kami nagalawom Ginoo
nga kini mga salapi nga among gihatag diya sa imong atubangan. Kini makahatag og dako alang sa pag-uswag sa tanang mata nga bulaton sulod sa iglesia labi na sa pagdala sa mga kalag diya sa imong tilan. Kami nagahangyo usab diya kanimo Dios nga ikaw maghatag og kalipay sa tanang miyembro sa iglesia kay naiya nga may natagon sa pagsuporta sa imong bulaton. Hinaot pa nga imo usab ipadayon sa pagbubo sa imong grasya sa matag usa kanamo sa tanang matang sa resources nga among naangkon sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi naning kalibutan. Gani may kami nagahangyo usab nga imong tabangan na matag usa nga kinaiya nga sama ni Jesucristo makit-an sa among kagalingon. Nga unta kami makahimo usab sa pagsimba kanimo gikan sa sabaskol nga panahon hangtod sa divine service nga kinitimaan sa among pag-iladya kanimo nga ikaw ang among Ginoo nga manluluwas nga nahigugma sa matag usa kanamo. Ginoo, kami nasayod nga matag usa daga mga pagsulay nga mabot sa among kagalingon. Apan kami naghahangyo lamang diha kanimo nga ikaw maghatag og kusog sa matag usa kanamo. At tiwala sa mga kagulanan, tiwala sa mga pagsulay, apan kami magapadayon sa paghatag sa tanang suporta alang sa imong bulaton sa pagkinabuhi nga matarong diha sa imong atabangan. Daghang salamat nga nahimo kaming kabahin sa imong iglesia. Nga hangtod sa karon kami nagapadayon sa pag-alaga diha kanimo. Aktibo sulod sa iglesia. Adunay kugma sa pagsuporta sa tanang mata nga bulaton. Daghang salamat Ginoo sa imong paggamit sa matag usa kanamo. Sa resources or financial nga imong gibubo sa matag usa kanamo. Daghang salamat sa tanan. Kini among gitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Maayong buntag mga kaigsunan, dinhi na kita sa bahin sa pag-update sa atong iglesia mahitungod sa nagkadaiyang buluhaton nga naa sa atong atubangan. Gikaingon nga ang evangelism is the lifeblood of the church. Ang pagpangwali sa moing balita mao ang nagalatay nga dugo sa ato nga iglesia. So dapat ang ato nga iglesia must be updated to what's going on, labi na gyud diha sa usa ka tumong sa pag-fulfill sa atong mission o vision sa ato nga iglesia. Adunay pipila ka mga announcement dinhi mga kaigsunan. Una, mao ang paghatag nato og pagpasantop or encouragement nga atong ipadayon sa pagsuportar ang atong ongoing nga 40 days My Journey with God. Gusto ko mahibalo sa konsenso sa atong iglesia kinsa ang nagatan-aw sa inyong mga cellphone via Facebook, YouTube o usab pinaagi sa GSAT. Ipataas ang kamot be. Uy, murag maayong balita, no? Daghan murag 3/4. So katong 1/4 nga wala pa nakaapil, atong apilan mga kaigsunan, kita, atong silingan, atong mga higala, atong imbitaron sa mata gabi. Karong gabi kung wa ko nasayop ika-19 nga gabi. So we are not yet halfway. Wala pa ta nagtunga-tunga, naapay 21 ka mga gabi mga kaigsunan. Pwede pa makaapas kadtong wala pa nakasugod sa pagtanaw. Gani update karon nga hapon pinaagi sa tabang sa Ginoo magahimo kita sa initial harvest mga kaigsunan. Harvest time na. Pinaagi sa grasya sa Ginoo unya na ay mga more or less 20 pod ka mga hamiling kalag mga kaigsunan nga mudawat sa Ginoo. Amen. Ikaduha, karong sunod Sabado, October 31st,
October 31, katapusan nga Sabado sa bulan sa Oktubre, ang atong iglesia pakighiusa sa programa sa atong General Conference nga mao ang Hope Impact. Matag tuig distribute kita og mga balasahon sa ato nga komunidad. Atol usab kana sa ato nga Grand Youth Program. Ato nga magsusulti sunod Sabado, Pastor Wilnie Miado ang atong maabdikon nga Youth Director sa kaumhan sa Southern Mindanao Mission. Pagkahapon ini makigsunan, mo ni ang atong Hope Impact. Humandayon sa paniudto para dako tag-agi, ato ni siyang gidivide sa 5 ka mga grupo according paspason ang mga areas. At least we are guided to the places that we should go on October 31. Area 1, Fit Mart and surrounding City Hall. Ang elder in charge, Elder Edward Haguros. Youth leader, Josil Liganada. Kaya apilan man ni sa mga batanon, ug bisan pa dili batanon, mga siyang pwede. Aside from kanang young ones, no? Pwede siyang mo apil. Ang area 2 mao ang public market area. Ang elder in charge, Elder Randy Esparagusa, youth leader Iris Laurente, of course na mga batanon nga under ni ini. Atong i-update via Messenger o sa atong Facebook, no, ang mga final listing asa mo maapil ni ini nga mga grupo. Area number 3, area diha sa KCC Mall o Gaisano Mall, pero ayaw mong sulod kay basin matintal mo dito pag-shopping. Nara diha sa Gawas, no? Diara ta sa Gawas kay basin matintal ta dito sa sulod. Kaya ang atong purpose is evangelism through printed pages. Og ang ikaupat nga grupo mao ang in charge sa Area 3 KCC and Gaisano, Elder Misael Tuyugon, og ang inyong ubos nga alagad dito sa KCC and Gaisano. Kung akong mata murag mulingi dito sa mga palaliton, i-remind po ko ninyo. Sa Area 4, mao ang Pioneer Avenue, Elder in charge, Elder Judge Shalmer Giviso, Youth Leader, Pastor Mark Pueblas. Og ang Area 5, Bula Area, in charge, Pastor Joel Bagonok, Youth Leader, Clifford Rodriguez. Murag ang atong mga magtutudlo, dili pud sila gusto nga di sila maapil. Gusto gid sila mo apil ni ini. Inuluhan sa atong maabtikon nga school principal o sa atong school board chairman, no, si Ma'am Nerissa Alpapara. Ang inyong area kamulay magbuot asa mo nga area kanang wala pay na-assignan nga area, no? Mao ni ang ato nga mga area sunod Sabado mga kaigsunan. Hapit na pud ang ato nga graduation sa Voice of Prophecy, murag dubli-dubli ning atong mga buluhaton, pero silang ato ning apilan, no? Naatay 40 days, naapoy ato nga Voice of Prophecy graduation hapit na karong November 21. Naman ni mga prizes, no? Nay mga prizes. Ang 40 days, maghatag gihapon kita og mga prizes alang sa mga seminarians nga nagatambong. Gani sa nagsugod ang 40 days, salamat kayo sa mga sponsors nga abot-abot ang mga tabang alang sa pagsuporta sa mga snack dito sa Kintay, sa Olarte, sa Katanggawan o sa uban pa nato nga mga area. Atong gipasalamatan ang atong mga sponsors, no? Brother Arnel Himperuso, Mrs. Luzloy Atinsky, si Sister Florida Rabanilio,
Mr. and Mrs. Hagoros, Elder and Mrs. Dacolio, Mr. and Mrs. Elizabeth Ong, Mr. and Mrs. Pahartin, Mrs. Nazareth, Mr. and Mrs. Edgar Di Catoria, Mr. and Mrs. Bonnie Ambuang. O bisan pa katong wala nato na-acknowledge, no? Na ay siguro sikrito lang nga nagsuportar, but that is duly recognized mga kaigsuonan. Dugang nato nga pahibalo tungod sa ato nga Hope Impact, naana ang atong mga pamphlets, mga booklets, mga kaigsunan diha. Gidala ni o gihatag ni sa mission sa tua, but of course, it has corresponding presyo mga kaigsunan kay wala may libre nga pag-imprinta. So ang atong gihimo sa atong iglesia, ang pamaagi niini aron nga ato ning mabayran is pinaagi sa ato nga voluntary nga sponsorship mga kaigsunan. Voluntary sponsorship. How much is the price of a copy of the booklet? Nabilin ang copy ako sang dalion o kuha, ha? Mao ni ang sample mga kaigsunan sa ato nga booklet. Giuluhan ang paglaom latas sa umalabot, gisulat sa usa sa ato nga banggiitan nga magsusulat og International Evangelist Pastor Mark Finley. Mao ni mga kaigsunan, how much is the cost of a copy of this? It's only very minimal. 15 pesos only per copy. So, depende sa ato nga gugma mga kaigsunan kung pila ang ato nga i-sponsor. Kung 500, that would be around 33 books. Kung 1,000, around 66 books. So, depende lang unsa ang ato nga maarangan. Ang importante nga tanan nga pila na ka boxes diha ato na siya nga ma-distribute. Ang Espiritu sa Ginoo mao ang mulihok diha sa kasing-kasing sa mga tao nga makadawat niini. Katapusan sa ato nga announcement, gikauyunan sa ato nga church board nga magasuportar kita alang sa lymphatic or thyroid surgery sa usa ka gamay nga bata, anak ni brother and sister Jonas Golosino. Ang update, human naman siguro ang operation, nakauli na sila by the grace of God, no? So after this, kay upat manika Sabado ang atong pakigsaad nga atong suportaran ang ilang mga financial needs, kay di basta-basta no ang kani nga operation. Ang atong mga deacons ato unya nga hangyoon sa pagdawat na usab sa ato nga love offering alang niini. So murag karon ang katapusan nga Sabado mga kaigsunan alang sa pagdawat niini nga love offering alang kang baby Amelia Golosino. Akong gihangyo si Brother John Hugalbot sa pag-play sa piano, samtang magakuha ang ato nga mga deacons sa love offering para sa surgery and expenses ni Amelia Golosino. Naay pahabol nga announcement mga kaigsunan. Gipahibalo ang tanang mga members sa Caring Hands nga naakitay member or pamilya sa member nga naakaron sa St. Peter mga kaigsunan. So ang atong mga
officer sa Caring Hands nagahangyo sa ato pag-replenish sa ato nga fund no alang sa pag-suportar nini usab nga katuyuan. O akong baliko no basig nakalimot ang uban nga next Sabat mao ang ato nga Grand Youth Program. Atong apilan labi na sa mga batanon nga naas yung mga panimalay kung pwede it is a must karong Sabado na agyud na dinhi alang sa pagsuportar niining atong Grand Youth Program. Sa dili pa ko magalingkod mga kaigsunan, niadtong July 18, 2020, ang usa nato kaigsuon si Brother Jesse Lanistusa na bautismuhan didto sa San Jose. Apan iyang kalipay nga mahimong kabahin sa ato nga iglesia dinhi sa General Santos City Central Church. Busa, para formal ang atong pagdawat ngadto kaniya, ako siyang hangyoon sa pag-anhi sa atubangan sa official nga presentation to be one of our new members sa ato nga iglesia. Brother Jesse. Mao kini makigsunan si Brother Jesse Lanistusa. Akong ipresentar kaninyo kinsa ang mainiton nga mopataas sa iyang kamot nga ato siyang dawaton isip bag-ong membro sa iglesia sa Atis SDA Church. Majority, Brother Jesse. Kinsa ang oppose? There being none. So, approve mga kaigsunan. Officially, sugod karon, Brother Jesse, congratulations, you are now a member of General Santos City Central SDA Church. Atong pakpakan mga kaigsunan, ang ato nga bag-ong membro. Magampo ta. Dagang salamat Ginoo sa imong kaayo. Dagang salamat sa mga panalangin nga imong gihatag o hinaot mga hinaot Ginoo nga ikaw kanunay magagiya sa amo nga pagtuo nga kami Ginoo magatubo sa among espirituhanon nga kahibalo og maangko namo ang panaghiusa niini nga iglesia. Ang tanan among lauman nga madawat pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat, Pastor. Naapay isa ka announcement para sa nominating committee. Ginahangyo kamo nga mobalik sa inyong meeting 2:30 unya hapon dito sa Wellness Building. And ginapasalamatan nato ang tanan nga participant sa ato ang program, especially sa ato ang sponsor mao ang mga decons. And we welcome everyone sa ato ang Sabbath School program, especially sa ato ang simbahan mga kaigsuunan, and magkanta ta og I'm so glad I'm a part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joined hands with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. Daghang salamat mga kaigsuonan. Atong isunod ang closing song nga igaled sa ato ang song leader ug ang closing prayer ni Brother Jonas Golosino. The Lord is my light, and why should I fear? By day and by night, His presence is near. He is my salvation from sorrow and sin. This blessed persuasion, this
magampo kita. Dako among kalipay sa pagday paghimaheda kanimo tungod sa iyong pagkamaayo diri kanaho Amahan. Diyo sa mga pagsulay sa mong kinabuhi, Ginoo, anaa ka nagpauban kanamo. Amahan, panalangin niya ang matag usa kanamo nga ang mga pulong nga among nadungog nining adlaw nga balaan. Matisok sa manahon ng kasing-kasing makinabuhi o yun da si makabubuton Amahan. Salamat Amahan sa grasya sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kayagayunan nga kami nagasimba, nagadaig nagahimaya si mong ngalan, Amahan. Samtang kami Ginoo magapadayon sa kaduhang serbisyo, Amahan. Ikaw magabless sa matag usa kanamo, among balang espiritu magapuyo sa matag usa kanamo, Amahan. Salamat o kinan among ginampo da kanimo. Sa ngalan sa iyong bugtong anak. Amen.